loob ng 13 araw, minsan parang kakainin na kami ng pagod. Pahirap ng pahirap yung mga terrain na pinupuntahan natin. Mas mangingibabaw sa yung pagod, inip, at saka yung anticipation mo nawawala eh. Mas napapalitan ng pagod na eh. Kaya paminsan-minsan, lalo na kapag maulan sa gubat para maghanap ng ahas, nagdiditor muna kami. At nakakapag-side trip ng sandali. So ito isa sa pinakamalaking jeepney na masasakyan ko. Sabi nila, kaya magsakay na kahit 100 pasahero sa loob at sa ibabaw. Taon-taon dinadayo ang Puraran Beach ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para mag-surf. Kaya kasama ko si Edmond ngayon para subukan naman natin to. Tara Edmond! It was my first time to surf. So masaya kasi hindi sabi yung in-expect ng mga tao doon kasi mataas na yung alon at this time of the year. Pero nung dumating kami hindi pa ganun kalakas yung waves. But we decided to ride the waves just the same. Okay, back to work! Marami sa mga residente rito sa gubat humahanap ng kabuhayan, tulad na lang ng pangkokopra. Ako nga patry kuya. Challenge no? Hindi pala madali. Mahirap pala! At kung di sasapat ang kita, sa kagubatan pa rin sila tatakbo para sa pagkain. Sa kalagitnaan ng paghahanap ng ahas, silo o patibong nakita namin. Ang mahuli nito ay siguradong ulam. Katunayan, nang bumaba kami para tingnan ang mapatay na king cobra sa bayan, ito muna ang tumambad sa amin. Isang bayawak ang uulamin ngayon ng pamilya ni Ricky. Saan po nahuli yan? Nasa bundok po. Yan lang po ba ang hinuhuli ninyo o iba pang mga hayop? Mayroon pa yung ibang hayop rin na kinakain. Tulad po ng... Tulang dan ng ng sawa. Dahil kulang daw ang kanyang kinita sa paghakot ng abaka pababa ng bundok, hinuhuli niya ang bawat makitang hayop na pwedeng kainin. Bago kami umuwi, may humabol pa. Isang ahas na sinasabing mas makabanlag pa sa king cobra. Tayong pag-iingat lang sa paghahawak or pag-handle ng ganitong klaseng mga ahas kasi venomous sa mga sea snakes. Kung papansinin nga natin ay kukumpara doon sa mga usual na sea snakes na nakikita natin at madalas nating feature. Kakaiba yung kulay niya, yung color pattern at saka mga stripes. This is brown and gray stripes as compared to the black and white na we usually see. Kilalang docile o maamo kung di sasakta ng mga sea snake. Sa 2 linggo naming ekspedisyon, naranasan namin ang sarap. Ouch! Ouch!
Ouch. Baba, kinakagat ako. Ouch. Maging ang hirap ng aming misyon. Nakapagtala kami ng ahas na hindi pa kahit kailan nadidiskubre dito sa Catanduanes. Sa hitik na yaman ng lugar at ang mga sorpresang tumambad sa amin, maaari nagsasabing marami pa ang dapat na matuklasan. Mga bagay na naghihintay lang makilala at mapag-aralan. Dahil higit sa hirap ng aming dinanas, mas nanaig ang mga hindi malilimutang karanasan. Ako, si Doc Ferds Resio, born to be wild. Inabot kami ng ulan, yung mga nasa loob ng mga lugar nila. So, enjoy na lang natin muna. Enjoy na! Na ako. Sakit sa paa. Gusto lang ako dito. Mga anong pakiramdam na muntik ka ng kunin ng lampasot. Ganyan po ang mga pinagdadaanan ng mga born to be wild cameraman. Minsan sila mismo. Yan lang oh.